ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ang topic natin ay patutunayan na ang Seventh-day Adventist Church ay tatag ni Kristo. 10 minutes, Brother Ruben, sa iyong first stand. Sandali bro, siya 10 minutes lang ba? Hindi bitin sa oras. 15, di pwede. Teka, i-ano natin sa kabila kung okay. Kasi kanina nagbasa ako 10:07 lang. Hindi ko din alam yung ano. Brother Jando, nag-request yung kabila na 15 minutos daw. Pwede ba yan? O 10 lang? Yung default na setting lang ng Russia TV kasi Russia TV tayo eh. Okay, so kung 10:07 bro, long oras yan, Brother Ruben. Oh. Sige. So, okay. So, Brother Ruben, 10 minutes bro, time start na. Okay, thank you. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Patutunayan ko po na ang SDA Church ang tunay na iglesia. Ang iglesyang itinatag ni Kristo. Kailan po ba nagtatag si Kristo, mga kapatid? Yun ang ating i-resolve ngayon. Marami kasing nag-aangkin o marami nagpapahayag na si Kristo ay nagtatag sa Jerusalem. Basahin natin itong Matthew 16:17 to 19 dito sa ESV na salin. Pinakamalapit sa Greek ito. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at dugo. Tandaan po natin mga kapatid itong salitang ito. Sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ang ibig sabihin pala mga kapatid, ang talagang may mensahe dito, ang Diyos Ama, hindi si Kristo na nagkatawang tao, kundi ang Diyos. Kaya dito magkakaroon tayo ng liwanag na hindi pala si Kristo yung talagang nagtayo, yung si Kristong nagkatawang tao. Ulitin natin ha, sabi dito, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. 18. At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makapananaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng paghahari ng langit. Anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anuman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sa panahon ngayon mga kapatid, sa panahon ngayon, anuman ang talian dito sa lupa ng iglesia, ng church, tatalian sa langit. Ano man ang kalagan dito sa lupa, kakalagan sa langit. Halimbawa, sa SDA Church, may dalawang kinalagan. Si Brother Erwin, at saka si Ubidos. Halimbawa, kinalagan yan. Natural, kakalagan din sa langit. Anong sabi sa Revelation 20 verse 14? Ang hindi masumpungan sa aklat ng buhay ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, yung ilista dito sa talaan ng iglesia sa lupa, ililista din sa aklat sa langit. Bakit po? Noong buksan ni Kristo ang santuaryo sa langit, nung i-activate niya ang bahay-sambahan sa langit, ay na-activate din ang bahay-sambahan dito sa lupa. Yung sinisimbolohan, yung type at yung anti-type. Yan. Si Kristo bilang punong saserdote sa panahon natin ngayon, sa ngayon, nangangasiwa siya sa bahay-sambahan sa langit. At ang pinapangasiwaan niya, yung mga pangalang nakatala sa aklat sa langit. Saan manggagaling yung talaan na yon?
yung kopya, natural dito sa lupa. Kung anong itala sa aklat ng iglesia dito sa lupa, yun din ang itatala sa langit. Yun ang pinagkakaabalahan ngayon ni Kristo bilang punong saserdote para imbestigahan, para siyasatin ang bawat pangalan kung siya ba ay karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Marami ngayon ang naniniwala na si Kristo ay punong pari, pero hindi nila alam yung gawain ni Kristo, kung ano ba talaga ang gawain ni Kristo ngayon sa langit. Si Kristo po bilang punong saserdote ay nagsasagawa siya ng final atonement, ang walang hanggang pagtubos ayon sa... bakit? Objection. Pinapaliwanag natin. Time stop. Proceed. Ang sinabi sa akin ni Robin Aquilada, patutunayan niya na ang Seventh-day Adventist Church, ang true church founded by Christ. Sa kanyang paliwanag ngayon, mukhang ang topic niya ngayon is hukom investigatiba. Doon papunta yan. Hindi ko papayag yan. Ayoko yung dalawang topic Maghintay ka lang. ng tema, ayoko yun. Wait lang. Huwag kayong mag-usap ganito. Yung moderator. So, as wait lang bro, Ruben ha. Wait lang bro. So, dito muna tayo sa objection. Sabi ni Brother John Doe is yung pumupunta siya sa investigative judgment ba? Tama ba yun? Yes. Sabi niya, mapapunta siya sa topic. Di pwede yun kasi dalawang hahabulin ko doon. Hindi ko papayagan na mag-talk siya about hukom investigatiba na hindi ako pwede magtanong doon kasi hindi yun ang topic. Ayoko yun. Dapat ko, ano yung topic na pinisinta niya? Yun ang ita-topic niya. Okay. So, nagigets ko. Dito, meron ka bang counter-objection doon, Brother Robert? Meron bro. Proceed bro. Ang SDA Church ay natatag 1863. Saan nanggaling? Okay. Doon sa 1844 na kina William Miller. Ano ang issue doon? 1844, pumasok si Kristo sa most holy place, sa santuario sa langit. Diyan lalabas yung SDA Church. Kaya dapat maghintay lang ang negative. Okay. So, magde-decide muna ako bro ha. Ang premise kasi ng ating negative ay naglalatag siya kung paano daw lalabas yung Seventh-day Adventist at I think nilalatag niya yung parang yung kay Miller, something ganon. Brother Ruben, kung nadidinig mo din yung objection ni Brother John Doe, he expected talaga na direct to the point yung pagiging true church ba. So medyo mahaba kasi yung parang premise doon sa parang yung steps noon papuntang true church. So ang advice ko lang bro, 5 minutes na 32 seconds, 5 minutes yung nalaan mo doon ba. So ako hindi ko pakikalaman talaga kung paano naging true church ang Seventh-day Adventist kung ganon. Pero ang negative kasi nag-expect na more direct as possible bro. So Brother Ruben, I hope makita mo din. Bro Ruben, proceed ka bro. Okay, tuloy natin. Ito, sige, gusto mo nang direkta. Ito sa aklat, sa ito ng SDA Church. Sabi dito, nang tanggapin ni Ellen G. White, co-founder ito ng SDA Church, nang tanggapin ni Ellen G. White ang kaniyang ikalawang pangitay noong December 1844, sinabi sa kanya na dapat siyang humayo at sabihin sa iba ang ipinakita sa kanya. Ilang araw siyang nanalangin na alisin sa kanyang pasaning ito, subalit ang tinig ng anghel ay patuloy niyang naririnig. Ipaalam mo sa iba ang ipinakita ko sa iyo. Yung mga ipinakita ng anghel kay Ellen G. White ayon sa history ng SDA Church ay ang pagtatatag, isa dyan ang pagtatatag ng SDA Church. Kaya't noong 1845 si Ellen G. White, si Ellen Harmon kasama ng kanyang kapatid na si Sarah o iba pang mga kaibigan ay dumalaw sa dating Millerites sa Maine, New Hampshire
Massachusetts na mga nakaranas ng matinding kabiguan noong Oktubre 22, 1844. Yan. Ano pang sabi dito? Nagsimulang maglakbay kasama niya at ng kanyang kaibigang si James White at mga kasama noong 1846 sina James White at Eileen ay kinasal. Kaya nagtuloy-tuloy yan, yung history na yan, 1863 na itayo ang SDA Church ayon sa kanyang pangitain, ayon sa gabay ng anghel sa kanyang pangitain. Saan nagsimula? 1844, mula doon sa Millerites movement. Ngayon, ayon sa Episodos 20 hanggang 22, ang mga propita at ang mga apostol ay mga co-founder. Co-founder yan, mga kapatid, ha? Tandaan natin. Kaya't maliwanag na itong si Ellen G. White ay legit na co-founder ng church, yung Iglesia na Labi. Okay. At sa Episo 2:11, si Kristo ay naglagay sa iglesia ng propita. Kaya't ang SDA Church ay may propita at ang propitang ito, si Ellen G. White, ay co-founder ni Kristo. Mga tagapagtayo. Ang mga apostol ay mga tagapagtayo din. Danan yan. Sa Revelation chapter 1, mababasa natin dyan yung 7 churches, chapter 1, chapter 2. Lahat ng 7 churches na yan, tunay. True church yan, mga kapatid. At pagdating naman sa Revelation 12:17, binabanggit uli dyan yung iglesyang nalabi na binabaka ng dragon. At ang palatanda ng iglesyang nalabi, tumutupad sa 10 utos at may patotoo ni Jesus. Ayon sa Isaiah 51:7, inyong pakinggan ako ninyong nakakaalam ng katuwiran, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang panglait. Nilalait po ng mga tao ngayon yung Seventh Day Adventist Church. Tatag daw ng babae, natatag sa Amerika. Natural na sa history yan. Yung prophetic history ng Millerites, nakatalayan sa Revelation 10, yung pagkabigo, nakatalayan. Kaya ang Seventh Day Adventist Church ay ito yung iglesyang hinulaan na matatatag. Kaya't natatag, nahulaan ito sa Revelation. At sa Revelation, dalawa lang ang iglesyang naglalaban dyan. Yung ibang iglesia, mga protestante, mga salingkusa lang yan, under yan ng Katoliko. Dalawa lang, SDA Church at Catholic Church. Babylonia at ang tunay na iglesia. Yan lang ang iglesia sa Revelation na naglalaban. Kaya't maliwanag ng iglesia Adventista o naghihintay sa pagdating ni Kristo, tatag ni Kristo, nanghahawakan sa kautusan ng Diyos. So, ang iglesyang ayaw sa kautusan ng Diyos, hindi yan tatag ni Kristo. Maliwanag yan. So, sino may tatag? Yung dragon. Natural yan. Si Satanas sa nagtayo ng reliyon doon sa Roma. Naroon yung kanyang trono sa Roma, yon sa Revelation 2:9 kung hindi ako nagkakamali. Kaya't maliwanag, mga kapatid. Hindi lang tayo nabigyan ng naputol yung natin kanina, yung eschatology natin kanina. Tuloy-tuloy yan, nasa sa prophetic timeline yan eh. Mula sa pagpasok ni Kristo sa most holy place, sa kabanal-banalang dako, na-activate yung time. Yung inaanenuhan ng iglesia sa langit. Time na bro. At iglesia dito sa lupa. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Ruben, Nankilada ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa 7 minutes ng unang pagtatanong ni Brother Jando ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Okay, unang tanong. Inamin mo ngayon lang, narinig ko, 1863 na itayo ang SDA Church. Tama ba yon? Yes, tama. Ayon sa... Nung
tinayo siya noong 1863. Saan siya tinayo? Una sa Battle Creek, sa Amerika. Battle Creek, Michigan, USA. Okay. Kailan nagpunta si Kristo sa Battle Creek, Michigan, USA para itatagang SDA? 10 minutes oras siya. At 10 seconds. Si Kristo, di na kailangang pumunta sa Amerika dahil yung mga propeta at apostol, co-founder yan, ipinamahala na yan ni Kristo. Hindi na kailangan siya mismo yung magtayo. Propeta si Ellen G. White, natural. Inamin mo hindi nakapunta sa Battle Creek, Michigan, USA si Kristo? Yes or no? Yes or no? Yes, dahil nasa langit siya. Abala siya sa kanyang pangangasiwa ngayon sa most holy place. Wait lang. Wave ko na yung time, baril moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre dako tayo sa kanyang negative presentation. Pero bago yan mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. Kay Pastora Sita 1K, shoutout sa kanya. Sabi niya ay parehas ng duha religionist. Again, sabi niya maglalis rana sa Sabado o Domingo. Shoutout din kay Levi Ideza. Good evening sa lahat na nag-aabang sa debate ngayon. Shoutout din kay Geng Geng. Good evening po watching from Hong Kong. Have a nice evening everyone. At shoutout din kay Ricardo Barredo. Na-miss ko ang mga debate. Medyo busy kasi ngayon. Mga veterano pala ang maglalaban ngayon. Shoutout din dito mga kapatid kay Jay Anuebas. Simula pa lang sa limuang na. At Liluch Labena. Loida Inaguas, wala kilati ang SDA. Wala talaga siyang factual evidence. At shoutout din kay Leloch Labena. Shoutout Kuya Ruben ni Israel. Shoutout din kay AI Askura. Wag mong dagdagan ang nakasulat na kautusan. Wala namang 10C dyan. Shoutout din kay Monsi Yohi. Nalabi sa ilang lagi rason nga SDA na debatista. Paano nalabi sa ilang never naging ilang ang USA? The summoners of wars pwede USA ang nalabi talaga doon. So din kay Alex Hakim, dapat ang debate ninyo kung nagsasabi ba si history ng totoo na never nag-exist ang Jesus name before 1524. Yeah. At sabi din dito ni Willie Cruz, ayos. At kay John Bugiman, sabi niya, baga ug nawong aning tinukod ug afam oy. So mga kapatid, dito tayo sa 10 minutes na negative first stand. Brother Jando, your time start now, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Rasha. At based po sa pinahayag po ni Ruben Aquilada, wala na akong kailangan pang ano yun sa kanya kasi siya na mismo ang gumiba sa kanyang paksa. No? Kasi siya na mismo ang nagsabi na 1863 na itayo ang SDA Church. Siya na mismo nagsabi niyan. At ito'y tinayo sa Battle Creek, Michigan, USA. At never nagpunta si Jesus Christ sa Battle Creek, Michigan, USA. Yon. So, ibig sabihin, yung tema niya, patutunayan niya na ang Seventh-day Adventist is the true church founded by Jesus Christ, mali. Siya na mismo gumiba. So, winave ko na yung time kasi wala na. Siya na mismo gumiba sa kanyang tema. Anong magagawa natin dyan? So, ako na lang, magtinig naman ako ngayon ng aking negative stand. Actually, hindi na kailangan na tindigan ko pa ito kasi panalo na ako. Panalo na ako eh. Inamin na niya, wala na, no? So, kung ano may tanong niya sa akin mamaya, ang tawag na lang sa akin doon, bulaklak na lang sa akin yon. Bulaklak na lang kasi inamin na niya eh. Okay, ito tayo ngayon sa history ng Seventh-day Adventist Church. Ang kukunin kong reference dito is yung Wikipedia. Sabi dito, the Seventh-day Adventist Church is the largest of
several Adventist groups which arose from the Millerite movement of the 1840s in upstate New York. So sila ay nagsilabasan lang sa Millerites. Inaamin naman yan ng kanilang Alpha and Omega. They see themselves, Seventh-day Adventists, they see themselves as the continuators of the Millerite heritage. So inaamin nila. Sila ay continuators of the Millerite heritage. So talagang sila ay lumabas galing kay William Miller. Hindi naman tinatanggi yan ng ating mga kaibigan sa kanilang statement. Actually, kung panunuorin po natin yung binanggit po ng kanilang kasama na si Johnson Amica, inaman naman niya, before 1863 wala pang Seventh-day Adventist Church. Narito, panoorin natin. Bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. No. Kaya maganda na nalilinaw din yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent movement. Kaya, ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh-day Adventist na. So hindi po. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Yun. So inaamin ng kanyang kasamahan mismo na ang Seventh-day Adventist wala pa before 1863. Wala pa. So lumitaw lang siya 1863. 1844 from the group of William Miller pagkatapos nung The Great Disappointment. At ang founder ng naturang iglesia, wala naman sinasabing si Jesus Christ ay founder. Katunayan, sabi ng kanilang pastor mismo, si Ellen G. White is one of the founders. Talagang nagtatag. Yan. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan. Hindi ho siya lang ang nagtayo nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Kasama po sina James White, si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon, Yun. So inaamin lang kanilang mismong mga kasamahan na ang Seventh-day Adventist lumitaw lang noong 1863 at before 1863 wala pang Seventh-day Adventist. At meron pa tayong may pakita itong referensya kung sino ang mga nagtatag ng Seventh-day Adventist. Dito tayo sa ating kukuha natin yung librong Unanswerable Answers by Manuel Duitao. Ang sabi ganito. Yan. Ito tayo sa tanong dito. This question is properly of the Seventh-day Adventist. This Christian group was a split from the Millerites or a group founded by William Miller somewhere in 1830. Disillusioned by prophecies of Miller of the second coming of Christ that never happened and convinced that Saturday and not Sunday is the Sabbath of the Lord, Joseph Bates, Joshua Himes, Hiram Edson, and James and Ellen White formed the nucleus of the new group now known as the Seventh-day Adventists. New group siya. So hindi siya yung iglesyang nalabi kasi new group siya eh. Yung iglesyang nalabi naman na sinasabi sa Revelation 12, hindi yung tumutukoy sa Seventh-day Adventist. Ano kung bakit? Yung remnant na sinasabi doon sa Revelation 12, sumusunod sa utos ng Panginoon. Ang Seventh-day Adventist araw-araw nilalabag ang Exodo 20:16. Ano sabi sa Santiago 2:10? Kapag nilabag ang isang bahagi ng kautusan, nilalabag mo ang kabuuan. Mas maganda natin ipakita ang naturang talata kasi ito yung ginagamit ng mga Seventh-day Adventist para wag mong iwasan yung Sabat. Pero nagagamit ito laban sa kanila. Sabi Santiago 2:10, ito, ang lumalabag
sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Araw-araw nilalabag ng mga Seventh-day Adventist ang Exodo 20 verse 16. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Lahat ng Seventh-day Adventist, lagi sinasabi, ang Roman Catholic Church was founded by Emperor Constantine. Hanapan mo ng referensya, walang may pakita, puro na lang daldal. Sasabihin, sila ay sumasaksi ng walang katotohanan laban sa mga Sila ay sumasaksi ng walang katotohanan laban sa Katoliko. Ano pa? Sinasabi ng mga Seventh-day Adventist na yung 666 sa Revelation 13:18 ay ang Santo Papa. Hanapan mo ng standard reference, walang may pakita. Ang gagawin nila, magkukompute lang sila sa Vicarious Filii. Sa madaling salita, nalalabag nila araw-araw ang Exodo 20:16. At pag nalabag ang isang bahagi ng kautusan, nalabag mo ang kabuuan. At kapag nalabag mo yung kabuuan, nako, wala na. Giba na yung ano niya, yung kanyang claim na sila yung remnant. Ang remnant na tinutukoy dyan, tumutupad sa utos. Ang Seventh-day Adventist araw-araw lumalabag, so hindi sila yan. Okay? Meron pa siyang sinabi dito na si Ellen G. White daw is founder ng iglesyang nalabi. Wala tayong mababasa niya na si Ellen G. White ay founder ng iglesyang nalabi. Kasi yung tinatag niyang iglesia, lumusot yun panahon ng magkamali si William Miller sa kanyang hula. Katunayan, ayon sa kanilang history dito sa Wikipedia, ang nagpresenta sa kanila, the foremost proponent of Sabbath keeping among early Adventists was Joseph Bates. Bates was introduced to the Sabbath doctrine through a tract written by Millerite preacher Thomas Preble, who in turn had been influenced by Rachel Oakes Preston, a young Seventh-day Baptist. Sa madaling salita, mas nauna pa ang Seventh-day Baptist sa Seventh-day Adventist Church. Nauna pa sa Sabbath keeping ang Seventh-day Baptist bago nag-Sabbath keeping ang Seventh-day Adventist Church. So yung mga ano nila, mga claim niya na tatag daw ni Kristo, wala na akong kailangan pang ibelta pa doon, kasi siya na mismong gumiba. Sabi niya, ang kanilang founder, Ellen G. White, tinatag 1863 sa Battle Creek, Michigan, USA. At never nakapunta si Kristo sa Seventh-day Adventist Church. Okay? So atin ang ibigay ngayon kay Brother Ruben Aquilada para sa kanyang katanungan. Okay, so diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo mga kapatid sa ating unang pagtatanong ng affirmative sa negative. Brother Ruben, your time start now, bro. Bro Rasha, wala naman akong dapat itanong, i-wave ko na yung oras. Yung nilatag ng ating negative, walang kwenta. Wala nang dapat itanong dyan. Okay. Ano na lang ako patuloy na lang sa paglalatag. Okay, so official nang wini-wave ng ating affirmative yung kanyang pagtatanong. So before natin puntahan ang ating rebuttal stage, shoutout muna again sa lahat ng nasa live mga kapatid. At sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic ngayon ay patutunayan ng affirmative na ang Seventh-day Adventist Church ay tatag ni Kristo mga kapatid. Affirmative natin si Brother Ruben, negative naman si Brother Jando. At basa muna tayo ng ilang comment. Shoutout kay Ricardo Barredo. Nagiba agad, mukhang may sense naman ang sinabi ni Bro Ruben na prophetic utterance kay E.G. White ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng Seventh-day Adventist. Kung paanong divine revelation, not by flesh or blood from the Father naman ang nagbigay daan sa pagkatatag ng Church of Jerusalem. Tingin ko mababasag naman itong argumento ni Brother Ruben kung mapapatunayan ng false prophetess
si Ellen G. White, kaya lang lalawak lalo ang usapin. At shoutout din kay Pfizer, Rose Cloud, lalong walang patunay na gumawa ng RCC ang Kristo. Shoutout din kay Monse, hey, parang bangko din yan, branch, gaya ng simbahan ninyo. Madami ding kamay yan, di lang itinayong mag-isa, to be honest and for real. At shoutout din kay Leluch Labena, ibig sabihin yan, mga taga-Roma nagtayo, ilan taon ka na ba ate? At shoutout din kay Al-Askura, ang Diyos humirang ng propeta. Kinakausap niya sa panaginip o personal na kinakausap tulad ni Jonas at Moises. Si Ellen G. White ba ay nakausap ng Diyos? Wala. So shoutout mga kapatid sa ating mga nasa live. At dito tayo mga kapatid sa ating rebuttal, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. 10 minutes bro, your time start now. Okay, thank you Bro Rasha. Ang katulad ng sinabi kanina ng ating negative, ang SDA Church, yung history ay nagmula sa Millerites. Yan ang talagang kanilang tinututukan. Alam nyo ba na yung pangyayaring yan ay inihula yan sa Apokalipsis nung matagal ng panahon ito. Apokalipsis 10. Tingnan natin na Revelation 10. Sabi dito, 9 hanggang 11. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kaniya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kaniyang sinabi sa akin, kunin mo ito, at ito'y kanin mo, at papapaitin ang iyong tiyan. Datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. 10. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel, at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ang Millerites movement noong naghihintay sila sa pagdating ni Kristo ay isang napakatamis na karanasan. Talagang naghihintay sila na si Kristo ay darating. Ayon sa kwintada ni William Miller na si Kristo ay darating 1844. Subalit, nung hindi dumating si Kristo, anong nangyari? Dito sa verse 10. At ng aking kinain ang maliit na aklat ay pumait ang aking tiyan. Ibig sabihin, nagkaroon ng mapait na karanasan pagkabigo nang hindi dumating si Kristo. Bakit? Anong nangyari? Si William Miller, tama yung pintada niya, mali lang yung pagpapalagay. Pinintada niya yung Daniel 8:14 na 2,300 days or years lilinisin ang santuaryo. Inisip ni William Miller na ay putang sabat na sabat. Objection. Time stop. Valid naman yan, yung pwede mag-object ha. Meron naman counter objection. Unahin natin, Brother Jando. Muli na naman siyang nagbalik na naman sa hukom investigatiba, moderator. Okay, so again, ito yung At basic sa rule po dito, out of topic, hindi po kailangan tanggapin. okay, so again, Counter. ang objection dito ay yung sa out of topic, no? Brother Ruben, counter objection, bro. Ang nilalatag natin dito, yung sinasagot natin yung kanyang sinabi na sa Millerites movement lumabas yung SDA Church. Ngayon ipinapaliwanag natin ayon sa prophecy ng Biblia. Kaya huwag niya akong pakialaman sa aking paglalatag dahil rebuttal ito. At ito ang tinutumbok ng ating topic, ang SDA Church, kung paano lumitaw ayon sa prophecy. Okay. Kasama yan yung investigative judgment. Okay, so again, ito yung kanina mga kapatid. Sa out of topic kasi, as long as lalong-lalo na at pinapasok ni Brother Ruben yung posisyon nila, bakit sila ang tunay na iglesia dahil dyan sa investigative judgment na yan, at yan din yung rebuttal niya. And ngayon nung sinabi kanina
At gusto ko lang i-note again si Brother Ruben sa objection ni Brother Jando na parang mas gusto niya as direct as possible again, bro. Pero sa moderator, bro, goods ka pa din sa akin, ha. So Brother Ruben, proceed ka, bro. But please consider din yung sa kabila, bro. Proceed, bro. 7 minutes. Tuloy natin. Kaya nga, nagkamali si William Miller ng pagpapalagay ng lilinisin, akala niya yung lupa, yung pala yung santuario sa langit. Kaya, sabi dito sa 11, at sinabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Ito ang tinutukan ngayon ng mga natira doon sa Millerites movement. Sa 50,000 na Millerites, 50 na lang ang natira ayon sa SDA history. Kasama na dyan sila Ellen G. White, sila Ellen Gold, sila James White, sila Hiram Edson, sila Joseph Bates, kasama na dyan. Sa 50 na yan. Inaaral nilang muli yung Biblia at napansin nila na tama itong Revelation 10 verse 9 to 11 na nagkaroon talaga ng pagkabigo. Pinahintulot ng Diyos yung pagkabigo. Bakit? Ang Millerites movement ay Sandicaper. Ngayon, inaral nila na dapat pala ang Iglesia ng Diyos ay tumutupad sa kautusan ng Diyos. Ayon sa Revelation 12:17 at saka 14:12. Kaya nagkaroon ng pagpupulong at naitatag ang SDA Church bilang isang samahan. Ayon dito sa kasulatan, sabi ni Pedro, dapat magpasakop tayo sa emperador, sa mga namumuno ng bayan, kaya't narehistro ang SDA Church. Ang Katoliko hindi yan narehistro eh. Ang SDA Church sumunod sa sinabi ni Pedro na dapat magparehistro tayo. Kaya't narehistro ang SDA Church. Nung hindi pa narehistro ang SDA Church, mga kapatid, umiiral na ba ito? Umiiral na. Diyan pa lang sa Apostolic Church, mga Sabbath keeper yan eh. Mga naghihintay sa pagdating ni Kristo. Kaya mga Seventh-day Adventist Church sila. Narehistro lang 1863 dahil sa pagsunod sa batas ng gobyerno at sa sinasabi ng mga apostol na magpasakop sa gobyerno. Yan ang history, mga kapatid. Suportado ng Biblia. Dapat ganito. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, suportado ng history. Hindi yung history ang susuportahan ng Biblia. Baliktad yun. Baliktad. Kaya yung argumento na nagpunta ba si Kristo sa Amerika para magtatag, ano yan? Tanong yan na pangkanto. Si Kristo sa panahon niya, hindi naman siya nagtatag sa kanyang sarili. Kaya sabi niya sa Mateo 16:17 to 19, hindi itong laman at buto ang nagsasalita na magtatayo, kundi ang Diyos. Kaya nga tinawag na Iglesia ng Diyos eh. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus eh. Si Kristo yung founder, batong panulok, ang mga propeta at apostol, ang co-founder. Kaya si Ellen G. White bilang propeta, co-founder siya, legit siya, mga kapatid. O sino nagtayo ng Katoliko? Di walang masabi. O sino? Mga papa, natural yan. Revelation 2 verse 13, saan naroon yung luklukan ni Satanas? Nasa Roma. Sino yung mga kalaban ng Iglesia Katolika Romana? Yung mga tao na pinipersikat ng papacy. Yan ang history na sinusuportahan na makikita sa ng Biblia, sa prophecy. Sa Revelation 17 verse 5, ito yung hiwaga, dakilang Babylonia, mahiwaga yan. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Thessalonica 2:3-4, may hiwaga na gumagapang. Yan, nagkakaroon ng pagtalikod ngayon at nabubuo ngayon yung itong iglesia nito. Ano yung iglesia na buo? Iglesia Babylonia. Sila Pedro nung inuusig, yung code name nila para huwag sila mahuli. Narito kami sa Babylonia, ayon sa 1 Pedro 5:13. Sino yung Babylonia?
tatag ng dragon. Sino yung SDA Church? Ayon sa Revelation 12:17, tatag ng Diyos, ginigira ng dragon. Dalawa lang ang iglesia naglalaban sa Revelation. Iglesia ang tatag ni Kristo at iglesia ang tatag ng dragon. O, anong sabi? Yung binasa natin kanina. Isaiah 51 verse 7, inyong pakinggan ako ninyong nakakaalam ng katwiran, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglukay-pay man kayo sa kanilang panglalait. Yung sinabi kanina ng ating negative na araw-araw nagkakasala ang ano lang yan, chismis lang. Sa mga krusada kasi, nababanggit lagi yan yung itinatag ng beast ng hayop. O, mapapatunayan naman sa prophecy na ang iglesyang Babylonia tatagyan ng hayop. Si Kristo ay hindi magtatatag ng isang iglesia na pinamumunuan ng beast. Papasi, hindi magtatatag. Ang itatagtag ni Kristo, yung iglesyang sumusunod sa Kanya. Yung kakikitaan ng Kanyang kautusan ayon sa Isaiah 51:7. Sino yung mga iglesyang tatag ni Kristo? Revelation 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal iglesia na tumutupad ng mga kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ang Iglesia Adventista lamang po ang nagsusulong o nagpapahayag na dapat sundin ang 10 utos ng Diyos. Kaya ginigira siya ngayon ng dragon na nagtatag ng Babylonia. Yan ang bakbakan ngayon, mga kapatid. Paano natatag ang SDA Church? Ayon sa prophecy, 457 AD, BC, hanggang 1844, natupad yung hula. Lilinisin yung santuaryo sa langit, i-activate ngayon yung kanyang type, yung sinisimbuluhan. May pagsamba sa langit, may pagsamba sa lupa. Kung anong kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. May kaugnayan yan. Yung iglesia, yung SDA Church, yan ang talagang sinisimbuluhan ng pagsamba ngayon sa langit bilang saserdote si Kristo, bilang punong saserdote na nangangasiwa ng pagtubos yung kanyang bayan dito sa lupa. Walang iba kundi ang SDA Church. Ang Roman Catholic Church, anong ginawa? May sarili din silang atonement. Yung pinakapunong pare nila dito sa lupa, nagpapatawad. Si Kristo nagpapatawad sa langit. Yung punong pare dito sa lupa ng RCC nagpapatawad. Kaya, ano yan? Kinukontra. Nilalabanan yung atonement na ginagawa ng high priest sa langit, ng high priest dito sa lupa ng Iglesia Katolika na nagsasabi sila daw yung tunay. O, di ba maliwanag, mga kapatid? Isa lang yung tunay. Time. Ngayon, ang Church. Okay, so dyan nagtatapos ang rebatan ng ating affirmative at dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start na. Okay. Dahil sabi mo, kailangan tuparin lahat ng kautusan. Ang SDA ba, tinutupad ba ang Exodo 20:16 o hindi? Yes, tinutupad. Kaya nga, pagdating sa mga human, wala kang gaano makikita ang SDA dahil ayaw namin sumaksi sa hindi tunay. Pero pagdating sa mga totoong mga talaga, mga paghatol, mag-represent. Pero hindi kami sumasaksi ng walang kabuluhan. Okay. Sabi mo, hindi ka sumasaksi ng walang katotohanan. Saan mo nabasa na ang Katoliko tatag ng Papa? Sagot, Revelation 2:13. Anong sabi? Basahin natin. Revelation 2:13. Sabi dito, nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas, na iniingatan mong matibay ang aking pangalan, na hindi mo ikinailang aking pananampalataya. Next. Binasa ko ang 2:13. Bakit walang nabasa dito na ang Papa ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Ito, narito sa kasunod. Tuloy natin basa. Kahit na mga araw man ni Antipas,
na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Moderator. Sino yung Objection, antipas? moderator. Napakalinaw ng aking tanong. Sabi niya nasa Revelation 2:13 daw. Bakit wala sa 2:13? Sabi niya nasa 2:14. Ito ng 2:14 sa screen. Bakit wala dyan ang sabi niya na ang Papa nagtayo ng Iglesia Katolika? Ba't wala dyan? Okay, so ang objection dito, Hindi wait, siya, wait lang. ang aking objection, hindi siya responsive sa aking tanong. Okay, so ang objection dito yung sa tingin ng kabilang panig na hindi siya responsive, no, sa question na bakit wala daw doon. So, Brother Ruben, counter objection, bro. Counter. Ang ating negative, ayaw itong 13. Hindi naman ako nagtutukoy ng 14. 13, ito. Sabi dito, may binabanggit dito na antipas. Yung original na Greek nito, anti-papacy. Okay, bro. Nariyan sa kaluklukan ni Satanas. Okay, bro. So, ganito, bro. Okay na yan, bro. Naiintindihan ko. So, ganito, bro. Ang question dito, bakit? So, naghahanap ito ng reason. Ngayon, any reason ay tatanggapin ko. Either ito ay totoo or hindi, ha, sa kabilang panig. So, ipaulit ko lang yung tanong na bakit daw wala doon. Brother Ruben, 20 seconds, bro. I think ready ka namang sumagot doon. Proceed ka, bro. Okay, sagot. Nariyan, binabanggit dyan yung antipas, ibig sabihin anti-papacy, yung pinagpapapatay noon, kung saan naroon yung luklukan ni Satanas. Saan yung luklukan ni Satanas? Nasa Babylon. Saan naroon sila Pedro? Nasa Babylon. Ano yung Babylon? Roma. Vatican. Next question. So, maliwanag yan na tatag ng papacy yung Next question. ng Catholic Church. Ang sabi mo yung antipas dito sa Greek is anti-papacy. Saan Greek mo nabasa na ang antipas sa Revelation 2:13 is anti-papacy? Diyan kinuha yung anti-papacy, antipas. Hindi yan isang tao, maraming tao yan. Sila yung mga lumalaban sa papacy, yung pinipersecute, kaya tinawag na antipas. Grupo yan. Sa Revelation kasi, pag nagbanggit, ano yan prophecy yan Antipas, anti-papacy. Next question. Bakit sinasabi dito sa Strong Dictionary na yung antipas sa Revelation 2:13 is a Christian martyr of Pergamum? Ba't sa'yo iba yung paliwanag mo sa talagang konteksto ng talata? Tama yan, yung sinasabi dyan. Tama yan. Christian group. Sino yung Pergamo? Objection. Kalagayan yan. Time stop. Objection. Walang sinasabing group dito. Ang tanong ko sa kanya, sabi niya kasi, yung antipas sa Greek daw is anti-papacy. Ngayon, yung antipas pala, isa palang tao yan, isang Christian martyr pala si Antipas, isang tao. Yung Antipas, bro. Pangalan ng tao yung Antipas, moderator. Objection, pangalan ng tao. Martyr of sa lugar na Pergamo. Anong objection ba doon dyan? Ang objection mo sa kanya, nasaan dito sinasabi niya na ang Greek ng Antipas is anti-papacy. Kasi dito kasi, ito pala yung pangalan ng isang tao. Okay, so nasaan yung hinahanap mo, yung sinasabi niya na anti-papacy? Brother Ruben, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Counter. Ang ating negative, ayaw niyang tanggapin na yung martyr na binabanggit dyan, group of Christian yan, hindi yan isang tao. Okay. Wala kang makikita sa history na mayroong isang tao na si Antipas, nag-iisang tao. Group of people yan, mga Kristiyano yan na martyr. Okay. Nagpapatay ng tao. Okay. So ganito mga kapatid ha. Again, ang moderator hindi judge dito mga kapatid. So either nagsasabi ng totoo si Brother Ruben or nagsisinungaling siya. Nasa audience naman yan kung paano nila titingnan. Pero sa moderator, tinitingnan ko, lalo na pag reason mga kapatid, ay tinatanggap ko as a valid answer talaga yan. Kahit pa kung anong sa tingin ninyo doon. So Brother Ruben, ganito bro, bigyan mo na kita again ng 20 seconds bro sa iyong pagpapaliwanag. At ang tanong ulit ay yung bakit. Proceed bro. Okay, ang tanong bakit wala? Natural, yung ating negative bulag yan, hindi yan nakakaintindi ng prophecy. Sabi dyan,
aking lingkod na si Antipas na pinatay sa gitna ninyo, aking saksi na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Next question. O nasaan yung tahanan Next ni Satanas? question. Nasa Babylon. Next question. Next question. Sabi dito, si Antipas ay isa palang Kristiyanong martir na pinatay dahil sa kaniyang pananampalataya. Pinatay si Antipas na isang Kristiyanong martir. Sa mong isang grupo. Sa yung grupo dito. Pero Sagot? pag people yan, hanapin mo sa ibang history. Hindi yan isang tao. Walang Antipas na nag-iisang tao na yun ang pangalan. Martir yan, aking taong tapat na saksi. Oh, pero pag people yan, pinatay ng papasi. Okay. Next Next question. Sabi dito, sino si Antipas? Isang martir ng pananampalataya. Ayon sa talata, si Antipas ay tinawag na aking tapat na saksi. Isang parangal na ginamit din kay Jesus sa pahayag 1:5. Sinasabing siya ay nag-alay ng kanyang buhay dahil sa kanyang hindi matinag na pananampalataya kay Kristo sa isang lugar na inilalarawan bilang tirahan ni Satanas. Sang-ayon ka ba dito na si Antipas pala ay pinatay sa lugar na tinatawag na tirahan ni Satanas? Yes or no? Yes, yung tirahan ni Satanas, yung Babylon, yung Roma, yun ang tirahan ni Satanas. Nandun din sila, Apostol Pedro noon, nagtatago sila. Sila yung tinatawag na Antipas, mga pinagpapatay ng papasi, Next mga question. taong tapat na saksi. Next question. Kristo. Sa mga inaamin mo na itong Antipas, hindi ito ang tirahan ni Satanas, kundi siya ay isang tao na pinatay ng dahil sa kanyang pananampalataya. Yes or no? Yes No, or no? hindi mo naintindihan. Yung Antipas, group of people na pinatay sa lugar kung saan naroon yung trono ni Satanas. Alam nga naman, iisa lang yung saksi ni Kristo. Marami yan. Mga taong tapat kay Kristo, pinagpapatay doon sa Roma, sa Vatican, noong araw na yun. Nasaan ang ebidensya mo na yung Antipas sa Revelation 2:13 is a group of people? Nasaan? Yan yung Revelation 2:13. So, basahin ulit natin. Fiction moderator. Objection, bro. Proceed muna, bro. Ayaw ko yung kausap ko is lutang, no? Ang gusto ko, ang tanong ko sa kanya kasi, nasaan ang ebidensya niya, Objection, bro. Sige. nasaan ang ebidensya niya na ang Antipas sa Revelation 2:13 is a group of people. Yun Okay. ang tinatanong ko sa kanya, yun ang ibigay niya. Huwag siyang magpaliwanag ng kanyang sariling Okay, haka. Ganyan ang ebidensya, moderator. Okay, so again, nag-object ka, bro, dahil naghahanap ka ng kung Referensya. saang referensya yun or yung saan niya nakuha yun. Brother Ruben, meron ka bang counter objection dun, bro? Bago ako hahatid. Yes. Proceed, bro. Ang ating negative, Mm. yung madilim yung utak, hindi niya naintindihan itong Revelation 2:13. Objection. Alam nga naman, Wait nag-iisa lang lang. yung, alam nga naman, nag-iisa lang Okay. yung saksi ni Kristo. Wait lang, bro Ruben, ha. Yung sa rules kasi natin, bro, yung sa bawal banggitin yung mga physical, bro, pa. So, nababanggit mo yung utak, bro. At hindi ko pinapayagan yan, bro, ha. So, ganito, bro. Doon ka muna sa natin, bro. Objection. Counter objection mo. Direct ka sa akin. Ano ulit yun, bro? Bro Ruben. Wait lang, yung... Actually, mga kapatid, pumasok pa itong Ako na. objection. Ako na bro, inaayos ko kasi ito yung... Sige. eh. Sige, bro. So, direct ka na sa moderator, bro, ha? Ano yung ulit yung counter objection mo, bro? Okay. Ang hinahanap ng ating negative, Yung ebidensya. yung salitang group of people, ganun ba? Yung maramihan. Prophecy ito eh. Ang hinahanap lang niya, bro, yung reference, bro, yung book na title ba yan or magazine or anything na yun lang naman yung tanong. So, however, in-entertain ko to kasi pumasok pa siya. 1 segundo lang talaga to. At wala ka din pagkakataong sumagot, Brother Ruben, kung ipapatuloy ko ba. So, ang gagawin na lang natin,
in-entertain ko naman yung objection nyo at proceed na lang tayo sa rebuttal, mga kapatid. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative, mga kapatid. At dako tayo sa kanyang presentation. Ayan. Brother Ben? Bro. Wait lang, 1 minute. 1 minute muna. Ayusin ko lang itong Sige. namunog yung linya. Sige bro. So, 1 minute break tayo, mga kapatid. At pa-shoutout muna tayo sa ating mga nasa live. Shoutout kay Pastor Eric Villanueva. Talo si Brad Jando. Di pala kaya kayo uubra kay Cap Ruben ng Kilada. Shoutout din kay Al Ascura. Unang Korinto 16:1 verse 2. Kaya't may abuluyan o koleksyon sa araw ng linggo dahil may pagkakatipon ng linggo. Dahil kung Sabado ang pagkakatipon, dapat Sabado rin ang abuluyan o koleksyon. Shoutout din kay Regan Mendoza. Hindi to pwedeng baggitin, bro. Shoutout din kay yung naka-Hebrew. What is the history of Antipas? Herod Antipas, born 21 BCE, died after 39 CE, was the son of Herod the First, the Great, who became tetrarch, ruler or minor principality in the Roman Empire of Galilee in northern Palestine and Perea, east of the Jordan River and the Dead Sea, and ruled throughout Jesus of Nazareth ministry. At shoutout din kay Pfizer Rose Cloud. Ang mga bakla sa Biblia sinusunog at walang lugar sa langit, pero sa RCC blessingan. Shoutout din kay Rain Chat GPT. Shoutout din kay J.N. Nervas, patunayan nga na bakla. May bakla dito. Shoutout kay Jeng, bakit ang SDA dahil hindi umiinom? Wala na ba silang kasalanan? Hahaha. Shoutout din kay Loida Inaguas, hindi sumusunod ang SDA. Sinabi ni Jesus walang marumi na pumapasok sa katawan ng tao. Sa SDA madumi pa rin ang pagkain. Brother Ruben, okay ka na, bro? Okay na. Okay, so dako tayo sa rebuttal ng negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church bilang negatibo sa ang SDA Church ay tatag ni Kristo. Your time start now. Actually, ang debating ito kanina pa sana tapos. Tapos na to. Pinagbigyan ko na lang para hindi masayang yung oras, ano? Unang-una, yung tema niya gibana, yung kung saan napunta. Napunta Iglesia Katolika, napunta sa Santo Papa, napunta sa hukom investigatiba, daming palpak, ano? Pero ang common denomination ito, giba na yung tema niya. Kasi, hindi na siya nagtitindig ng kanyang tema. Lumiko na sa Katoliko, lumiko sa Roma, lumiko sa Santo Papa, kung saan na naliko. Siya ang affirmative dito. Ang rule niya sa affirmative is kailangan niya tindigin ang kanyang tema. Bagkus, binasura na niya. Ha? Binasura na niya ang kanyang tema. Yan niyo kung ano-ano mga kapanaginipan ng sinagsasabi nito. Sabi niya, yung Antipas daw sa Revelation 2:13 is a group of people. Hinanapan ko siya saan mo referensya nabasa na yung Antipas tinutukoy sa Revelation 2:13 is a group of people. Wala nga, ayaw niya kasing tanggapin. Kasi walang alam sa prophecy. Alam mo, trabaho ng propeta ang ng prophecy, magsalaysay ng prophecy. Once yung pagsalaysay mo ng prophecy, hindi tugma sa konteksto at realidad, bula ang propeta ka. Much better na lang na wag mong pag-aralan yung prophecy kung ipapaliwanag mo siya sa maling paraan. Yung Antipas na tinutukoy doon sa Revelation 2:13 is only referring to a single person. Single person. Oh, i-try nyo i-search ang mga referensya ninyo. Meron kayong Meta AI? Meron ba kayong ChatGPT, CC? Ano pang gamit ninyo? Itanong ninyo. Yung Antipas sa 2:13 ba is a group of people o isang tao lang? Ang sagot ng lahat ng yan, isang tao lang at tinutukoy.
Kasi kung tinan natin sa ano dito sa ah, sa Greek dictionary, itong Antipas is a Christian martyr of Pergamum. Yung Pergamum, yun ang sinasabing ano daw, pinatay sa tirahan ni Satanas. Ayan nyo, oh. Oh, Antipas is traditionally understood to be a faithful Christian. Oh, faithful Christian siya. A Christian of Pergamum. Ano siya eh? Oh, a Christian of Pergamum. Ito ay sa Thayer's Greek Lexicon. A Christian of Pergamum who suffered martyrdom. Who suffered martyrdom. Anak pala ito siya ni Herod. Based doon sa nag-comment na binasa ni Badarasha, anak siya ni Herod. Eh kung itong si Antipas is referring to a group of people, eh ano naman ang nire-refer nung tatay niyang si Herod? Di ba? So matinding panaginip to. Ako'y nagkipagtalakayan sa dreamer. Si isang dreamer. Tingnan niyo yung mga paliwanag niya, no? Papakita ko lang yung kanyang mga paliwanag, ha? Sabi niya, may bahay sambahan sa langit na activate daw. Activate daw. Walang isang ganyan. Na may sambahan sa langit na activate, tingnan niyo, ha? Ang kanilang pinagbabatayan kasi sa hukom investigatiba kasi, yung Hebrew chapter 9 verse 12. Ating basahin yung sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 12. Tingnan niyo, ha? Ito yung kanilang maling unawa dito eh. Tingnan nyo. Hebrew chapter 9 verse 12. Sabi ganito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. At iyo'y sapat na. Ano daw? Minsan lamang pumasok. So isang beses lang siya pumasok doon. Sa katuruan ng Seventh-day Adventist, ang pagpasok ni Kristo doon sa taong 1844. Yun ang kanilang paliwanag doon sa kanilang investigative judgment. Tignan nyo, ha? At iyo'y sapat na. Yung pagsok niya doon, sapat na yon. Isang beses lang sapat na yon. Pero sa 1844 ba nangyari ang pagpasok niya? Tuloy natin. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. So, si Kristo pumasok dito sa dakong kabanal-banalan na hindi gawa ng tao. Siya pumasok dito at inialay ang kanyang sariling dugo. Isang beses lang niya ito ginawa. At ang pag-aalay na ito ay para magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Tanong, saan inialay ni Kristo ang kanyang dugo? Sa langit ba? Hindi ay. Inialay niya ang kanyang dugo doon sa Kalbaryo sa krus. Doon niya inialay ang kanyang dugo. Minsan lang niya gagawin yan. Isang beses lang niya gagawin yan. Ang pag-aalay ng kanyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Saan niya ginawa yun? Doon sa krus. Ang problema kasi, ang kanilang unawa dito sa dakong kabanal-banalan, ito ay sa langit, 1844. Lilito, 2 beses siya nag-alay ng dugo. Bakit? Nag-alay na siya ng dugo sa krus. Mag-aalay pa siya doon sa langit, 1844. Eh, paano yung pag-alay ng dugo sa krus? Kung yun ay hindi pa magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan, para saan yun? Kasi kailangan pa niyang ulitin doon sa langit. Kaya nga, eto, hukom investigatiba na ito eh. Hindi na ito yung true church na topic niya. Ang true church na topic niya, giba na. Kaya kung saan-saan na napunta. Tingnan nyo, ano pa sabi niya dito? Sabi niya dito, Protestant versus true church. Protestant versus true church. Kasi sa Revelation, naglalaban daw, protestante daw, at ang tunay na iglesia. At sila, ang tunay na iglesia,
at ang protestante doon Babylonia. Wala naman akong tutol na ang Babylonia, protestante yon. Kasi yun ang sinasabi ng kanilang libro sa last day events. At ipakita ang kanilang aklat na last day events. Ito ang sinasabi ng kanilang, at ipakita yung kanilang last day events. Saan ba yung last day events? Ito, ipakita. Sabi ganito. Yan o? Ito sinasabi ng last day events. In 18th chapter of the Revelation, the people of God are called upon to come out of Babylon. Ang mga tao ng Panginoon ay palalabasin sa Babylon. According to the scripture, many of God's people must still be in Babylon. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. So yung Babylon pala, protestante. At yan nasabi niya kanina. Inamin niya kanina na ang Babylonia, yun ang protestante. At ang kalaban ng Babylonia o protestante, ang true church. At ang sinasabi niyang true church, yung Seventh-day Adventist. Kaso, yung kanilang Objection, Mr. Moderator. Ng ating affirmative. Minamali po niya yung sinabi ko. Ang Babylon, ang Catholic Church, gaya ng sinasabi ng iba pang RCC apologists na yung Catholic Church ay Babylon kung saan ginamit ni Pedro sa 1 Pedro 5:13. Yun ang Babylon. Yung kanya naman, protestante daw. Minamali niya yung sinasabi ko. Okay, bro. Maliligaw na. So, yung nag-object ka dahil dun sa sinabi. Brother Jando, counter-objection, bro. Hindi ko minamali ang sinasabi niya. Actually, ang ginagamit ko, yung kanilang libro mismo, last day events to eh. Hindi naman akin to eh. Okay. So, ito, again, mga kapatid, ang moderator hindi judge dito. At either nagsasabi si Brother Jando or nagsisinungaling Brother Ruben ay tuloy-tuloy pa din siya, bro. So, mamaya, bro, pwede mo siyang itanungin or ebat doon. Pero, tuloy-tuloy pa din to. 1 minute and 18 seconds lang ito. Brother Jando, proceed ka, bro. Okay. Sinasabi na kanila last day events, and in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Ang nagsasabi, si Ellen G. White ang author nito, The Great Controversy, 383, 1911. Sinasabi niya na ang Babylonia pala, protestante. Yan tanong, ang Seventh-day Adventist ba protestante? Eto, sa kanilang mismong libro, protest at dito sa ating na screenshot na lang tayo pupunta. Okay, no? Dito sa ating na screenshot pupunta. Ang kanilang mismong nagsasabi na ang Babylon yun ang Seventh Day yung protestante, yung Seventh-day Adventist protestante siya. Ito, pakita ko ito. Ayan, sinasabi ng kanilang libro mismo. Ayan. Ayan, the Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organizations. Ito ay nasa kanilang 27 fundamental beliefs. Time. Seventh-day Adventist. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Ruben ng SDA, your time start now, bro. Thank you. Unang tanong, bro Jando. Alin sa paniniwala mo ang Babylon? Roman Catholic Church or Protestant Church? Alin dyan sa dalawa? Ayon sa inyong last day events, ang Babylon is Protestant. Yan ang sagot ko. Next question. Sunod na tanong. Ayon sa inyo, sa aral nyo ng Katoliko, sa mga libro nyo, tinatanggap mo ba na ang Roman Catholic Church ay yung Babylon na tinutukoy sa 1 Pedro 5:13? Objection, moderator. Time stop.
Okay, objection natin. Ang Negative. tinatanong niya na sa akin, moderator, sangayon ba daw ako sa libro katoliko daw na ang Babylon daw ay Roman Catholic Church? Ang topic natin, SDA True Church founded by Christ. So malayo ang kanyang tanong sa aming topic, moderator. Okay. Meron bang counter objection doon bago ako hahatol? Counter po. Proceed. Ay, sa kanyang rebuttal kanina, inuulit-ulit niya yung Babylon na yan eh. Ngayon, nung tinatanong siya, tumatakbo na. Huwag siya matakot. Sagutin Okay, niya yung okay. tanong. Okay, so ganito mga kapatid ha. Sa objection na ito, medyo ang gusto lang ni Brother Jando ay magtanong ka, Brother Ruben, doon sa patungkol sa Seventh-day Adventist ba? At hindi daw sa Catholic. Ngayon, gusto ko lang i-confirm ulit kay Brother Jando. Next question mo ba to, bro? Or sasagutin mo? Next question, bro. Proceed, bro. Kasi, Proceed na, bro. Okay na yan, bro. Next question. Sunod na tanong. Kanina nabanggit mo na hindi na-activate ang bahay sambahan sa langit. Kung may mabasa tayo, letra por letra, talo ka. Time stop. Bro, hindi ko pinapahintulutang may tanong yan, bro. Ayon sa ating rules, bro. Next question tayo, bro. Pwede mong i-rephrase yan, bro, ha? Huwag lang yung sa challenge question talaga. Proceed. Next question. Okay. Ibahin natin yung tanong. Revelation 11:19. At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. Anong sabi diyan sa ni Pablo sa Hebreo? Pumasok si Kristo sa kabanal-banalang dako. Tanong, ano ang gagawin ni Kristo bilang punong pari? Sa iyong pagkaunawa. Sige nga. yes, sa aking pagkaunawa, ang pag-aalay ng kanyang dugo nangyari na doon sa cross, hindi sa langit. Next question. Next question. Sunod na tanong, bakit naniniwala ka ba si Kristo na sa ngayon ay siya yung punong pari at mayroon siyang ginagawang pagtubos? Yes or no? Objection. Time stop. Okay. Objection. Negative. Ano yan? Ang mga katanungan ni Ruben Aquilada lalong lumalayo sa paksa. Okay, so again, this is out of topic para kay Brother Jando. Brother Ruben, meron ka bang counter objection doon? Counter. Proceed, bro. Nagtatanong lang po ako base sa kanyang mga nilatag kanina sa rebuttal. Okay. Saan pa ba ako magtatanong kundi galing sa kanyang sinabi? Harapin mo yung tanong, huwag Okay. kang tumakbo. So, ang objection kasi dito patungkol sa out of topic, ibalik ko muna kay Brother Ruben. Bro, yung tanong patungkol sa pagiging punong pare. Gusto ko na malaman kung ano yung connection nito dito sa pinag-uusapan natin. Tapos magde-decide ako. Proceed ka, bro. Ang tinatanong ko siya kasi sabi niya kanina na si Kristo daw ay hindi pumasok doon sa most holy place. Okay. Doon lang daw sa cross. Okay. Hindi, ang tanong kasi, anong connection nung Wait lang, bro Jando. topic mo na SDA True Church? Wait lang, bro Jando. Sige. Bro, pakibuo nga, bro. Right, bro? Bakit mo tinatanong? Okay. Tinatanong ko siya kanina kasi nilalayo niya na sabi ko kanina, talatag ko, si Kristo bilang punong pari nangangasiwa sa langit at yung iglesia dito sa lupa na sinisimbolahan ng iglesia sa langit, yun ang SDA Church. Okay. Kaya nga may punong pari, yung pinapangasiwaan niya, yung kanyang bayan dito sa lupa. Okay. Kaya napunta doon Okay, sa bro. pagtatanong ngayon tungkol sa high priest. Okay, so yan, tinatanggap ko yan, bro, as a valid question at kinoconnect mo yan sa topic ko. Now, dito tayo kay Brother Jando. Bro, pwede mo tong sagutin ng 10 seconds, bro, or sa 20 seconds, bro, or sabihin mo lang next question. Sige, bro. Proceed, bro. 10 seconds. Hindi ako sumasang-ayon na yung sinasabi niyang sa langit is sumisimbolo sa Seventh-day Adventist Church. Hindi ako sang-ayon doon. Kaya yung tanong niya para sa akin out of topic. Next question.
Okay. Sunod na tanong. Alin ang sinisimboluhan ng bahay sambahan sa langit o sanctuaryo sa langit? RCC, Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church? Alin sa dalawa? Mamili ka lang. 10 seconds, moderator. Proceed lang. Ang kakasabi ko lang, yung sinusimboluhan noon, yung krus, kasi doon nag-alay si Kristo ng kanyang dugo sa krus, hindi sa langit. Next question. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Brother Ruben, anong objection ba? Counter. Objection to, bro. Hindi yun yung tinatanong ko. Iniiba niya eh. Okay. Bro. Iniiba niya. Ang tinatanong ko, yung santuario sa langit, yung pagsamba sa langit. Bro Ruben. Alin ang sinisimboluhan? Okay. Bro Ruben, akin na to, Brother John to. Ginagamit niya dito, bro, yung 10 seconds, bro, na karapatan niya mag-explain kahit anong dahilan niya, bakit niya hindi sinasagot ng direct ba dahil doon, bro. So, proceed lang ito, tuloy-tuloy ka, Brother Ruben. 10 seconds yung ginagamit ni Brother John dito. Proceed ka, Brother Ruben. Counter muna ako, moderator, counter. Okay na yan, bro. Okay na yan, bro. Proceed na tayo, bro. Okay na. Sige, okay na. Bro Ruben, proceed, bro. Okay. Sunod na tanong. Kung tutol ka na ang SDA Church ang tunay, alin ang tunay? RCC o SDA? Alin sa dalawa? Objection, moderator. Time stop. Okay, objection ng negative. Ano yan? Ang topic kasi wala kinalaman sa Katoliko. Ang topic kasi is about Seventh-day Adventist. Kung true church ba o hindi. Mas buti po tanungin niya ako kung ang Seventh-day Adventist Church ba ang true church o hindi. Para makasagot ako ng hindi. Ganun lang. Okay. Another ito. Counter. Proceed ka, bro, sa objection. Ang objection at ulit dito, Brother Ruben, ay yung sa pagtatanong mo, tila ba out of topic para sa kabila. Brother Ruben, proceed ka, bro. Counter objection. Sa counter po muna ako. Proceed, bro. Counter objection na. Hindi out of topic yan kasi dalawa lang ang naglalaban dito. Kaming dalawa eh. Representative siya ng RCC. Ako SDA. Ngayon, ang tinatanong ko sa kanya, alin ang tunay? Kung tinututulan mo ang SDA na tunay na iglesia, yun bang sa'yo ay tunay o hindi? Madaling sagutin yan eh. Okay. Ayaw lang niya. Counter. Okay na. Isang objection lang at isang counter tayo, ha? Hindi po ako nakapag-counter, moderator. Hindi, ang objection mo, bro, yung sa tanong niya, bro, kanina. Ikaw yung unang nagsalita nun. Sige. O dito, bro, yung paliwanag ni Brother Ruben, again, ang tanong kasi ay kung hindi totoo ang SDA, yung sa RCC ba ay totoo. Tinatanggap ko yan, bro, as pasok sa topic at valid question para sa akin. However, ikaw naman yung sasagot dito, Brother Jando. So, pwede ka bang sa 10 seconds, bro? Or sa... Ako dito na lang, moderator. Okay, proceed, bro. 20 segundo. Proceed ka, bro. Okay, ang tunay na iglesia, yung Catholic. Kasi meron talaga sa Biblia, Catholic Church talaga. Walang Seventh-day Adventist sa Biblia. Catholic Church ang mabasa sa Biblia. Next question. Anong Catholic Church? Roman Catholic Church o Adventist Catholic Church? Alin dyan sa dalawa? Pag sinabing Catholic Church, Roman Catholic Church yan. Ayon sa Alpha and Omega, yung Catholic Church may Santo Papa. At walang iba tutukoy yan ang Roman Catholic Church. Next question. Okay. Ayon sa Alpha and Omega, kung itutuloy mo yung basa doon sa sinasabi mo, yung Roman Catholic Church ay naging Babylonia. Sangayon ka ba dyan o hindi? Hindi ako sa ngayon. Pwede ko ipakita ang referensya ngayon. Next question. So, mali ang pagka-quote mo sa Alpha and Omega na ang Roman Catholic Church, yung Universal, ay true church. Ang sabi dyan, kung itutuloy mo, naging Babylonia, tumalikod. Di aminin mo na nanghuhula ka lang, mali yung pag-quote mo. Hindi man ang pag-quote ko. Kaya ang sinabi, pwede ko ipakita. Kung request mo na ipakita, ipakita ko ngayon din eh. Hindi na. Next question. Okay. Sunod ng tanong. Saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagtayo
ng Roman Catholic Church. Okay, ang sabi ko, yung Catholic Church nasa Biblia. At sabi ng Alpha and Omega, yung Catholic Church may Santo Papa. Therefore, yung Catholic Church sa Biblia, yan ay referado sa Roman Catholic Church. Next question. Okay. Yung Catholic Church na sinasabi sa Alpha and Omega. Objection mo dito. Time stop. Okay, objection natin. Brother Jando, proceed. Yung tanong niya, sunod-sunod nang napunta sa Catholic Church, ang topic ngayon, Seventh-day Adventist Church. Yun ang topic ngayon. At hindi ito comparative study. This is a debate. Okay. Again, ang objection dito ay patungkol sa pagtatanong na ang dapat itanong ay patungkol sa SD, hindi daw Catholic. Brother Ruben, meron ka bang counter objection doon? Counter po. Sige, proceed. Kaya naging sunod-sunod. Kasi pumasok siya sa bitag sa una kong tanong. Ngayon, pinapalo ako. Ngayon, dahil naipit na, umiiyak. O, ibahin natin. Okay, wait lang. Magde-decide muna na ako, mga kapatid. So, dito tayo sa line of questioning, mga kapatid, lalong-lalo na sa topic na medyo binabakuran ng ating negative, yung affirmative na dapat nga lang daw, doon lang siya magtanong. Ngayon, Brother Jando, nasa iyo naman yan, bro, kung iniintay ko lang naman talaga mag-object ka doon sa yung sunod-sunod na patungkol doon. Pero si Brother Ruben naman, ready namang mag-change yung phase ng questioning. Brother Ruben, proceed ka, bro, sa question mo, bro. Ano na lang to, bro, ha? 1 minute and 56 seconds. Proceed, bro. Okay. Ayon sa Revelation 12:17, ang SDA Church ang siyang nalabi. Tanong, tututulan mo ba yan? Meron ka bang idadagdag na hindi SDA Church yan? Yes or no? Yes, tinututulan ko. Unang-una, walang Bible scholar nagsabi na yung remnant dyan ay Seventh-day Adventist Church. Claim mo lang yan. At wala ring Bible version na nagsasabi na yan ay Seventh-day Adventist Church. Dahil puro mo lang claim yan. Next question. Okay. Anong church yan? Yung nalabi. Anong church? Ang Sige nga. nalabi tinutukoy dyan, mga Israelita yan. Kasi pag sinabi nalabi sa iglesia sa ilang, yung iglesia sa ilang mga Israelita yon. Siyempre, yung nalabi sa kanila, Israelita din. Hindi naman pwede yung Pilipino doon. Next question. Saan mababasa yun? Na yung nalabi ay yung mga Israelita? Yun, Isang talata lang. Pakibigyan mo. yun ang sinabi na kasama mo si Denmar Santiago. Na ang Hindi yun ang Time stop muna. Brother Ruben, mauna talaga yung wait lang, bro, ha, ako muna, bro. Mauna yung objection, bro, ha, bago ka magsalita, kasi pag nagsalita ka agad doon sa reaction sa kabila, iniisip ko yan na nagbabat in ka ba doon sa sumasagot. Ngayon, mga kapatid, ipapasok ko muna yung objection mo, Brother Ruben. Proceed ka, bro. Ang hinahanap ko sa kanya yung talata na nagsasabi, ayon sa sinabi niya, ng mga Israelita yung nalabi, yung remnant church. Ngayon, hinahanapan ko siya. Tumatakbo siya doon sa sinabi ng iba. Tumatakas. Okay, so ang nag-object ka, bro, dahil ang hinahanap mo ay chapter and verse, no? Brother Jando, meron ka bang counter objection o ready ka nang sumagot, bro? Ang counter ko, Brother Idol, hindi ako kailangan pang maglabas ng talata dahil ang pinagbabatayan ng mga kasamahan niya, yung remnant ay nalabi sa iglesia sa ilang. Yung iglesia sa ilang, mga Israelita yun, hindi naman Pilipino yun eh. Okay. So, iyan yung reason mo, bro, no? Ganito, bro, ginagamit ni Brother Ruben ngayon na kung ano yung tanong, yun yung sasagutin mo. 10 seconds. Ayan, okay. 10 seconds yung gagamitin ni Brother Jando dito. Proceed ka, bro. Yung nalabi sa iglesia sa ilang, sabi lang kasi iglesia sa ilang yung pinaglabihan nun eh. Israelita yun. Natural, Israelita yung nalabi. Alangan na magmami. Ang Next question. Yes. Next question. Brother Ruben, next question, bro. Okay. Saan sa Revelation 12:17 yung sinasabi mong iglesia sa ilang? Saan dyan?
Okay, wala akong sinasabing Revelation 12:17 na nagsabi doon, kasamahan mo si Denmar Santiago. Na yan daw iglesia sa ilang, sinasabi dyan sa Gawa 7:38, yung remnant niya, yan yung nasa Revelation 12:17. Ang nagsabi, yung kasama mo si Denmar Santiago, hindi ako. Next question. Next question. Okay. So, hindi ka pala sigurado na iglesia sa ilang yung nasa Time. Revelation 12:17 kasi Time na bro. Time na bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal natin stage. Siyempre, dako tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng nandyan mga kapatid. At sabi ni Rain, mahina sa prophecy, ginawang literal yung Revelation 12 verse 17. Shoutout din kay James David Alabado. Ako'y naawa sa Ruben na to, Brad. Ayos lang yan, Brad. Shots lang natin yan kahit isang baso lang. Shoutout din kay Tehe Jod Anibar. Utak lutang na lutang. Wala sa topic. Sabi ni Jay Anuevas, kanina pa yan, pinapasok topic niya. Ang layo naman. Shoutout din kay Jeng Jeng. Lutang ang SDA sa kanyang tanong. Hahaha, syempre, Catholic Church ang tatag ni Cristo. No other than. At sabi naman dito ni James David, ang naintindihan ko kay Ruben, gusto niyang patunayan na sila ang tunay sa pamamagitan ng paninira niya sa Katoliko. Pero asan naman dun ang patunay na ang SDA ang tunay? Hay nako. Shoutout din dito mga kapatid kay Monsi Yohi. Thank you both debater for your time and effort at kay Bro Rasha, the fair moderator. Ayan. Shoutout din kay Spicer Cloud. Sinusunog talaga mga bakla sa Biblia. Dapat wag nyong konsintihin pero pinapapala nyo pa fornication relationship yan tapos pinagpala nyo. At shoutout din kay ito naka-Greek ulit yung pangalan niya. Sabi niya ay teka ha, tumatalon yung ating comment. Ayan. So, dito na tayo mga kapatid sa ating final conclusion. Mauna si Negative dito. 5 minutes bro. Sa iyong pagtutol na ang Seventh-day Adventist Church ay tatag ni Cristo. Your time start now, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, moderator. Kung naalala ninyo, di ba gabi-gabi ko sinasabi sa inyo, isa sa mga strategy ng Seventh-day Adventist para hindi sila maipit, kailangan nilang ilayo yung paksa. At yung sinabi niya kanina, nahulog ka na sa bitag ko. Sa madaling salita, yun ang kanyang paraan para maka-escape sa kanyang tema. Hindi ba? Kaya ako nag-objection, hindi niya ako naiipit eh. Hindi niya ako naiipit. Sunod-sunod lang yung mga katanungan niya. O sige, ating ipakita yung sinasabi kong referensya, no, ating ipakita yung sinasabi kong referensya kung saan sabi niya naging Babylonia daw. O ating ipakita yung referensyang yon. Yung sinasabi ng kanilang Alpha and Omega. Gusto ko, kung may Alpha and Omega ka dyan, volume 8, tingnan mo yung sa dictionary sa likod. Ruben Aquilada, tingnan mo ha. Ano ang sinasabi ng kanilang Alpha and Omega? Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ito, tingnan nyo. Walang karugtong yan. Yung dictionary lang yan eh. Periodo. Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Hinahamon kita, ituloy mo ng basa yan. Wala nakalagay dyan, naging Babylonia. Hinahamon kita, Nakilada. Ituloy mo ng basa yan, walang nakalagay dyan, naging Babylonia. So, yung mga pinagsasabi nito ni Nakilada, puro to puro to malayo, no? Tingnan mo sa Alpha and Omega, may Alpha and Omega ka dyan, volume 8. At ituloy mo ang basa doon, kung may nakalagay mo doon, naging Babylonia. Tinitiyak ko sa iyo, walang nakalagay doon. At yung Catholic Church, na sinasabi ng Biblia, Catholic Church, Catholic Christian Church, na sinasabi ng Biblia, sabi na kanilang Alpha and Omega, may Santo Papa with the Pope at its summit. So yung Catholic Church, yun ay tumutukoy sa Roman Catholic Church.
Kaya nga ang sinasabi ng kanilang The Ministry Magazine, December 1928, sinasabi doon, just as soon as this church, ano yung church na yun? Referring to the Catholic Church established by Christ and His apostles, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. No? She became the Roman Catholic Church. Sa madaling salita, yung pagliko niya sa Catholic, hindi ako naiipit doon eh. Pero, negative ako sa tema mo. At ang tema mo, patutunayan mo is the tatagban ni Kristo. Walang tinatag si Kristo noong 1863 sa Battle Creek, Michigan, USA. At wala siyang inutusan doon. Bakit? Yung Ellen White na nagtayo doon, hindi galing sa iglesyang tatag ni Kristo, galing yun sa iglesia ni William Miller. Si William Miller naman, galing si William Miller sa Baptist. Baptist si William Miller eh. Bago naging nagtayo na kayo sariling Adventism. Tapos yung Baptist naman, galing naman yun kay John Smith. Si John Smith naman, galing kay Martin Luther. Si Martin Luther naman pumutol sa Iglesia Katolika, di putol na. Ang di ba? Ikiklaim niya ni Kristo. Mula Seventh-day Adventist, galing kay William Miller. Si William Miller galing sa Baptist. Yung Baptist galing kay Martin Luther. Si Martin Luther putol na sa Katoliko. Asan yung sinasabi niyong may sinugo si Kristo, propeta doon, co-founder, co-prophet, co-prophet. Walang co-prophet dyan. Kaya, yung kanyang tema, gibang-giba. Kaya ang ginagawa niya din, nakikita ng mga tao na giba yung tema niya, at siya mismo ang gumiba ng tema niya, pilit inililiko sa Catholic. Kaya pinagbigyan ko ng isa, sunod-sunod na. Yun ang problema doon. Ayun, yun ang strategy ng SDA. Para makaiwas sa pagkaipit, ililiko sa ibang paksa. At pag sumunod ka, doon ka na niya babanatan. Kaso nga lang, nag-object ako, hindi dahil sa naiipit ako, hindi niya ako naiipit eh. Hindi niya ako naiipit, Nag-object ako kasi yung tanong niya, wala na sa topic. Ang kadebate ko, ang affirmative dito, hindi ako, negative lang ako dito eh. Oh. Okay, so dyan nagtatapos ang negative final conclusion. Dito naman tayo sa affirmative final conclusion sa kanyang pinatutunayan na ang SDA Church ay tatag ni Kristo. Brother Ruben, your time start now, bro. Okay, thank you. Ang ating negative ay kung ano lang sinabi. Nung tinatanong ko siya, alin ang True Church, SDA o RCC na yung nire-representahan. Hindi niya masagot-sagot. Pinapapili ko lang siya kung sasabihin niya RCC, di may follow-up yun. Takot siya doon sa susunod na tanong. Umiiwas. Hindi daw nailatag o hindi napatunayan. Kanina pa nga niya iniiba, nililis eh. Kasi yung katotohanan na nilatag natin, pilit niyang inilalayo. O, kandaraya yan. Ang SDA Church ay ang iglesyang hinulaan ng Biblia. Prophetic, Prophetic Church yan. Revelation 12:17, iglesyang nalabig mula sa bayan ng Diyos. So, ano yung bayan ng Diyos? Yung tinatag ni Kristo, bayan ng Diyos. Ano yung nalabig na tumutupad sa mga utos ng Diyos? Ang Seventh-day Adventist Church. Yung kanina binasa natin, Revelation 10, 9-11, nilarawan dyan yung pagkabigo, yung panahon nila William Miller, dahil mayroong prophecy dyan na tumutukoy sa paglilinis sa langit. Lagi siya nag-object dahil doon makikita ang puno eh, yung pasimula. 2,300 years malilinis ang sanctuaryo. Na-activate, Revelation 11:19, binuksan ang templo ng Diyos sa langit. Si Kristo pumasok para mga siwa ng final atonement. Yung handog, kanina binasa rin ni Brother Jando, hindi dugo ng hayop, kundi dugo ni Kristo. Kung paanong naghahandog ang punong saserdote sa panahon ng Israel, ganoon din ngayon sa langit. Yung kanyang dugo, yun ang
hinahandog niya, inaalay niya. O, yung iglesia sa lupa, alin sa dalawang iglesia sa lupa na sinisimbolan kung nasa langit, tinanong ko siya, Katoliko o SDA? Di rin niya masagot-sagot. Kasi kontra sa pangangasiwa ng punong saserdote sa langit, ang ginagawang pangangasiwa ng punong saserdote dito sa lupa ng Katoliko, kontra. Si Kristo nagpapatawad sa langit. Yung Papa sa Roma nagpapatawad dito sa lupa. Sino ngayon yung tagapagligtas? Dalawa na. Isa sa lupa, isa sa langit. So, kaya maliwanag dyan. Iisa lang yung tunay. At iisa yung tatag ng dragon. Dalawa lang yan sa Revelation na naglalaban eh. Iglesyang nalabi at iglesyang tatag ng dragon. Kanina, hindi daw yun hindi daw SDA yung nasa Revelation 12:17. Ano daw yun? Nalabi ng Israel, tinanong ko siya, saan mababasa yun? Si Denmar daw may sabi, anong nangyari sa ating negative? Naging marites. Pabera. Kaya umiiwas eh. Nagbabanggit ng iba't ibang tao para lang makasurvive. Sa totoo, hindi niya nagiba ang ating topic. At patunayan natin na isa lang yung tunay sa pagitan ng dalawa. SDA ang tunay ayon sa prophecy. Ngayon sasabihin yung hindi na kanina pa nga natin pinapatunayan ayon sa prophecy. Ang RCC, ano ang prophecy ng RCC? Babylonia. Hiwaga ayon sa 2 Thessalonica 2:3-7. Ang hiwaga ay gumagapang. Ano yung Revelation 17 verse 5? Babylon the Great Mystery. Mahiwaga. Ngayon, anong sabi? Magsilabas kayo dyan, bayan ko. Dati, ang Roma, branch yan ng Iglesia ng Diyos. Iglesia sa Roma. Ngayon, sinakop ng papasi. Kaya't naging Babylonia. Sabi ng Diyos, magsilabas kayo dyan sa kanya bayan ko. Hanggang ngayon, ang Diyos ay may kinikilala pa rin mga tao dyan sa RCC na kanyang bayan. Pinalalabas kayo. Dito kayo sa SDA. Ito ang tunay. Dalawa lang yan eh. Huwag na kayo sa protestante. Dito kayo lumipat sa SDA. Kaya ikaw dyan habang hindi pa huling lahat, balik ka na. Kasi pag hindi nasumpungan yung pangalan mo sa Aklat ng Buhay, Revelation 20 verse 14, ihahagis ka sa dagat-dagatang apoy. Yan ang warning. Kaya't habang maaga pa, balik ka na sa SDA. Thank you. At dyan nagtatapos mga kapatid ang debate between Seventh-day Adventist and Roman Catholic Church. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.